napatunga nga ako. Sabi ko, ganyan ang pagsasayang ninyo ng kanin? Sabi ko ganun. Sabi ko, hindi ko alam, sabi ng asawa ko, kasi hindi talaga rin siya nagluluto. Yung mother niya yung nagprepare ng pagkain rin niya nung bata siya eh. Pero nung nag-serve siya sa akin, napatunga nga ako. Sabi niya, oh, ready na yung kanin. Sabi niya, oh, nasa plastic pa. Nasa plastic pa yung kanin. Tapos inalis niya. Tapos nilagay niya sa plato. Sabi ko, nagsayang ang mother mo, ganyan. Sabi ko ganun. Nasa plastic. Isinayang niya sa plastic. Sabi ko, gano'n sa kanya. Napaada ako. Ngayon, hindi piniritong baboy ang ulamin natin ngayon. Iba naman. Ano tayo? Magigisa ng baboy. Ay, magigisa. Sinigang na baboy. Kukunin ko yung binabad ko na pork. Yun ay igigisa ko. Masarap kaya kapag ang sinigang. Nasubukan ko na to dati. Yung binabad parang adobo style. Tapos isisigang mo. Masarap. Ayan. Hindi ko nahahati-hatiin kasi maninipis naman to eh. Ayan. Ilalagay ko na dyan sa ano. Tingnan nyo. Ano ba yan? Yung camera ko to. Sana hindi masigang ang camera ko rin. Sinigang. Ayan na. Isa, dalawa. Magtitira ako kasi wala na naman akong baboy. Nagprito ako kanina ng 4 yata. Kinain lahat ng anak ko. Ayan. Ganyan lang yung pagsisigang ko. May natira pa. Tapos ayan. Lagyan natin ng kamatis. Haluin isigang natin sa kamatis. Don't worry, sinigang to. Ang ihahalo ko, lemon. Para mas masarap. Ganyan lang yan. Ganyan ang pagsisigang natin dito kasi express na sinigang yan. Kahit na walang sinigang mix, mabubuhay pa rin yung sinigang ko. Ano yan? Abroad style. Abroad, walang sampalok dito. Kung gusto mong bumili ng sinampalukan, pumunta ka doon sa city nila, may Pinoy store doon. Dito may mga Asian store, kaso nga lang mga Vietnamese ang nagmami-ari. Kaya wala silang binibintang sinigang mix. Kaya yan lang. Kapag nagsisigang ako, ang hinahalo ko, ayan, sibuyas yan. Lemon. Mas masarap pa. Parang kalasa rin niya yung sinigang mix. Yung lemon. Mas masarap. Yan. Mamaya ko ouch! Doktor, dali. Kumulo. Kailangan ko ng madali ang Naku, hindi ko nakita. Super kasi eh. Alisin muna natin. Ayan, nakita nyo mismo sa camera. Hindi ko napansin eh. Kasi kapag ito, kumulo, mamamatay yung kalan. Oo. Namatay. Ayan, kumulo. Hindi ko, kasi nagbukas ako ng refrigerator ko, napabayaan ko. Itong kalan na to, super high temperature. Kaya, kasasalang mo lang ng tubig dito, kulo ka agad. Maganda mga ganito sa restaurant. Kapag nagmamadali ka magluto, mga ganitong kalan ang ilagay mo. Kasi kapag nagmamadali ka magluto, kukulo ka agad. Magandang uri ng kalan na to, ito, di kuryente. Ayan. Ayan, dito kalat tuloy. Ayan. Kailangan kapag sinasalang,
yung sa puwitan niya is hindi hindi basa. Ayan. I-ano muna natin. Nilalagyan ko pa ito mamaya. Ayan. At isa lang na natin ulit. Subukan ulit natin. Ayan. Nag-on ulit. Continue tayo. Ayan, nakita nyo, super kulo. Kulong-kulo. Ayan, ano ko, yung pechay. Parang nilagan, no? Hindi ko maganda sa sinigang, lagyan mo ng pechay. Dito sa kanila kasi wala mga kangkong. Pahirapan yung mga exotic gulay. Pahirapan dito. Kaya kung ano nakita mo sa grocery ng mga dahon-dahon, kahit na anong dahon, pwede. Ayan, kumukulo na naman, oh. Ayan, ang saglit lang kumulo na kaagad. Super kulo. Namili ako kanina ng kamatis. Kalahating kilo, 39. Ang dami, oh, sa Vietnamese shop. Ito yung sa taas, doon sa municipal. Muran. Masarap kaya yung yung parang cherry na kamatis. Masarap. Tapos, yan, nilagyan ko na ng asin. Hindi ko napakita sa inyo. Nasa yung sinigang ko. Lagyan natin ng sinigang mix. Sana tayo magprito ng pritong baboy. Magsigang na muna tayo. Ito, garlic powder. Lagyan natin ng ito'y binabad na to eh. Kumpleto na sa timplay. I-ano natin palambutin lang ng konti. Ayan, palambutin natin ng konti. Ayan. Palambutin yan. Palambutin. Ayan, maglagay tayo ng Baguio beans. Kala mo kung masarap sa sinigang, may Baguio beans. Walang sitaw dito eh. Kaya, ayan, ganyan lang yan. Ayan, pahinaan natin yung apoy. Ayan, ganyan lang yan. At, yan is yung sinigang ko. Hintayin kong mga kalahating oras. Dahan-dahan yung apoy niya kasi kapag mabilisan, matigas. Kaya dahan-dahan natin pakuluan. Tatakpan ko yan. Yan yung mapagtakip ko. Kumplita ko na tatakip dito sa amin. Kasi nga lang, hindi ko alam kung ayun, nandoon. Ayan, takpan natin para tapos i-lower temperature natin. Ayan, mga 4 lang, 4. Ayan, hintayin natin ng mga siguro makakapisa ko mga kalahating oras or 45 minutes. Ayan, ang gagawin ko muna dito, hugasan ko yung maglagay ako ng plastic box sa basurahan. Nagtapon ako ng basura kanina eh. Dahing basura. Tinapon ko lahat. Kanina nung nag-exercise ako. Ayan. Ayan dyan. Ayan. Ilagay ko, lahat ng ang dami kong plastic na iuwi galing sa groceryhan. Ginagawa kong, kapag medyo may tubig-tubig, nilalagay ko rito, katapos inilalak kong ganito, tapon sa basura. Kasi kapag medyo
may tubig-tubig. Kung ilang araw na hindi yan naitapon. Nangangamoy. Eh doon sa plastic, safe na. Nakalak na. Nasarado na, hindi na nangangamoy. Tumulo man, nandito sa loob lang. Kaya ganyan ang ginagawa ko. Ayan. At ano to? Alisin ko ang mga ito dito. Yung mga maraming baso rito, ilagay ko dito sa dishwasher para may space dito. Nawala yung space eh. Kinakain ng mga nahugasang pinggan. Ayan. Ayan, hugasan ko tong lemon. Ito ang hihahala kong pangsigang mamaya kapag kumulo yung malambot na yung sinigang ko. Kasi kapag ihahalo mo yung lemon ngayon, yung sinigang ay yung baboy titigas. Ganyan yan. Diyan muna tayo. Ito, ilalagay ko sa refrigerator. Ayan, i-lower temperature ko para dahan-dahan. Hindi kumulo ng mabilisan. At rest lang. Ayan, at pabayaan muna natin kumulo yan. Sinigang. Mamaya, aalis ulit ako. Pupunta ko sa grocery. Bibili ng patatas. Titignan ko kung saan ang mura. Kung maglakad-lakad na lang. Ayan nilagyan ko na ng na high temperature natin para kumulo kaagad. Ng ba yan? Yung pechay. Ayan, kumulo kaagad. Kaya yan, itong kalan na to, ang bilis kumulo yung mga niluluto or kaya maganda to sa restaurant itong mga ganito kasi mabilisan. Natin. I-scan natin ito. Tapos, tingnan niyo kung paano magluto ng sinigang ko. Pichay lang. Wala ritong kamote or what. Magtatanim ako sa bahay ng kamote. Sa bahay. Na yun? Tutubo na kasi tag-init na. Medyo mainit na. Medyo lang ha. Mag-i-snow pa to sa buwan na to. Or next month. Hanggang sa May ko minsan nag-i-snow. Ngayon, mainit. Bukas, baka malamig. Ganito dito. Hindi araw-araw mainit. Itong lamig nito dyan sa lamig, yan. Parang aircon. Ayan. Tapusin natin ng gugutom na ako eh. Ayan. Hinaan natin yung apoy ulit. Tapos, yung lemon, dito ko nilalagay dito sa yung lemon para mas masarap. Ganyan ako magsigang. Kung minsan hinahalo ko doon sa mismong sabaw. Pero ang mas masarap pala kapag nagsigang ka, kapag naluto na yung sinigang, yung lemon dito, ilagay mo dito yung kalahating lemon or kung depende sa inyo kung gaano kaasim. Tapos, lagyan mo ng sabaw, yung mga gulay at saka baboy, lahat. Ayan na, sinigang. Masarap. Ganyan ang style ko sa pagsisigang. Ayan, nailagay ko na yung pang-asim dito. Kalahati. Ay, yan. Hintayin ko muna mga ilang minuto. Pakuluan ko mga 1 minuto, 2 minuto pa yung baboy ko. Kaso nga lang, nagugutom na ako. Ang gagawin ko ngayon, i-prepare ko na rin yung kanin ko.
maglalagay na ako ng kanin at gutom na ako. Hindi na ako makatis ulit. Alas 4 na yata ng hapon, di pa ako nanananghalian. Agahan lang. Ayaw ko na nang maghugas. Yung nagamit ko ng kutsara, yun na lang gamitin ko. Ako naman ang kumain. Yan. Kain tayo. Kaya, anong ulam niyo dyan sa Pilipinas? Alam ko, masarap yung ulam ng garunggong, prito, kamatis, mangga. Yan ang mga paborito ko. Mga lutong probinsya. Mas lalo yung tuyo. Sarap na sarap ako sa tuyo. Yun ang inaasam kong kainin. Kaso wala lang kailan pa. Tingin ako sa online kung may ma-order ako. Ayan o. Ayan, ganyan lang yan. Ito yung lemon. Dito ko nilagay yung lemon. Tapos, ganito. Ganito ako magsigang. Ayan, mamaya na yan, pakulang muna natin. Daming kutsara na naman na Ayan, ganyan ako. Parang hot pot style. Ayan. Ayan, pakulang muna natin yan. Iyan natin. Tapos, kanina, nagprito ako ng pork chop. Yan ang ulamin ko. Itong pork chop, mamaya-maya papakuluan ko pa. Yung nandito, papakuluan ko pa yan. Kaya, ready na ang food ko. Yan o. Ayan. Picture ako para may thumbs nila. Sa bahay. At mag-umpisa na tayong magluto. Kasi, gutom na gutom ako. Halos 2 beses akong lumabas ngayong umaga. Kaninang alas 7, naglakad-lakad ako hanggang anong oras? Alas 8:30. Mga 1 oras. Tapos ngayon na naman, lumabas ako ng, hindi ko alam, mga alas 10 yata. Anong oras na ngayon? Mag-aalauna na. Ang haba na nilakad ko around city para exercise. Gusto kong makapag-exercise. Kasi kapag napag-exercise ako at lumalabas, para lumalakas ako eh. Kasi dito, kapag hindi ka lumabas, nasa bahay ka lang, nasusupokit ako sa nakikita ko lang, ito lang, mag-isa lang kasi ako. Kaya nililibang ko ang sarili ko. Ayan. Ayan, bumili ako ng on-sale na toast bread, yung malalaki. Nag-on-sale ngayon 29. Ito, hindi ito masisira. Ilagay mo lang sa freezer or di kaya sa refrigerator. Hindi ito masisira. Kailan expiration ito? Ayan. Ngayon? 13 pang expiration at least ngayon. 10 araw bago mag-expire. Kahit na isang buwan dyan sa freezer, hindi ito masisira. Huwag nyo lang ilabas dito sa labas. Sabihin niyo room temperature. Masisira kapag dito hindi nyo inilagay sa refrigerator. Bumili ako ng ubas. On sale. 1 kilo ba naman is 34 lang. Sa kabilang grocery, 500 grams, 37, kalahating kilo. Mahal yun. Mura dun sa kabila. Kaya naglakad-lakad ako kung saan ang mga murang grocery. Sa Lidl, mura. Kamatis din, mura dun sa Lidl. Kaya bumili ako. Isang kilo, 44. Dun sa kabila, 55. Dun sa mga Vietnamese, nabibinta rin sila mga kamatis, kalahating kilo. Nabudol ako kahapon na kalahating kilo, 24. Yeah, napakamahal doon. Kaya, tsaka bumili ako ng mozzarella. Para sa spaghetti. Or kahit na anong luto nito. Kahit na fresh na kainin mong ganito. Fresh na kamatis din. Ganyan ang mga European fresh. Tapos, itong magbibig ako mamayang gabi ng apple pie.
Yan, ilagay na natin sa refrigerator. Paubos na kasi yung yung toast bread namin sa bahay. Ayan. Ang anak ko, gusto ng toast bread eh. Binabaon pa niya. Ayan, ito yung sinigang ko kahapon. Ay ngayon, ilalabas ko, ilulutuin na. Initin, kasi nagugutom na ako. Ayan, i-high temperature na. Itong tinapay, toast bread, ilagay sa refrigerator para hindi masira. Ganyan yan. Ito, mamaya ko na ito kainin pagkatapos kong kumain ng sinigang. Marami. Gusto rin ng anak ko to eh. Ayan, ilagay natin. Wala nang space yung refrigerator. Ayan, puro stock na. Dito hindi ko na malagyan ito kasi lagayan ng itlog eh. Ilagay muna natin sa refrigerator to. Kung kamatis. Dahil mura rito, yung mga prutas, mura, mas lalo mansanas. 19 per kilo. Kaya, mga grocery rito mura. Ang hindi lang mura, yung babayaran mo sa gobyerno, napakamahal. Mapapamura ka lang. Pag dumating yung mga bil na yan, hindi mura, napakamahal. Ayan, yan na muna kainin. Sinigang. Medyo mainit-init ngayon sa labas. Pa yung bang parang dala-dala mo yung aircon lang, ganun ang temperature. Hindi masyadong malamig, walang snow. Okay ang temperature. At makapag-jacket ka na maninipis. But last 2 months ago, grabe. Naka-jacket, 2 or 3 jacket, malamig pa rin. Kahit na naka-gloves ka pa. At kailangan mo lumabas ka, nakabunit ka kasi kapag hindi mo tinakpan yung yung ulo mo, super lamig. Super lamig yung buhok mo. Super lamig hanggang dito. Kaya kailangan takpan. O di kaya yung sombrero ng jacket mo yun. Magsasayang ako. Kaya ngayon lumalabas ka, kung lumalabas ako, wala nang bonit-bonit, kay makakapal, ilalabas mo yung makakapal. Pero, hindi pa to katapusan na ng winter nila. Kasi matagal na ako rito, ganito dito, isang araw, mainit, or medyo maligamgam. Pero, ayan na, pero na. Ayan o. Yung sinigang ko. Naubusan na ako ng gulay. Hindi kayo talo ko dyan. Sabaw lang, okay na yun. Parang hotpot. Sayang lang ako. Ano ba yung kwento natin? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Basta yun na, nakalimutan ko na. Bukas na ako bibili ng rice. Pag mamaya, pag nagutom yan ako, ibibili ko sa kanya pasta, carbonara. Yan ang mga paborito niya. Mga, ano ba yun? European food. Alam niyo ba, nung unang salta ako rito, may cooking ko sa inyo. Dito, yung biyanan ko, hindi marunong magluto ng bigas, yung kanin, rice. Nagluluto yun, kasama ang plastic. Ay nako, nakita ko talaga sa mata ko. Yung talagang, sabi, pinagpili pa ako ng biyanan ko kasi pumunta kami roon para kumain. Nung luto na hindi ko siya pinapakialaman doon sa kusina niya, siya lang nagluto. Pinabayaan ko siya. Ay, nung sinerve niya yung kanin, nakita ko pa,
talagang inalis pa niya sa plastic yung ano, yung kanin na sinaing niya. Talagang kasama yung plastic na ano, na ano, sinaing niya. Nagsaing siya. Yung plastic na may bigas, isinama niya lahat. Sabi ko, oh, inaya naman ako magsabi sa tao ko, pasikreto kong sinabi sa kanya. Ba't yung nanay mo, sabi ko, nagsaing ng kanin? Sabi ko gano'n. May kasamang plastic, hindi niya inalis sa plastic. Inilagay lahat niya yung plastic. Talaga, hindi ba kayo marunong magsaing ng kanin? Sabi ko gano'n. Ganyan bang pagsasaing ninyo? Asawa ko hindi rin marunong magluto eh. Sabi ko, iwan ko sa mama ko. Sabi niyo gano'n. Talaga yung plastic nung isinod niya, talagang gugupitin pa niya para ano, alisin yung ano ha, alisin yung kanin sa ano, doon sa sinaing niya. Talagang parang ganito. Isinama niya yung plastic nung isinaing niya doon sa ano, sa kaldero. Sabi ko, parang napatunga nga ako. Sabi ko, ganyan ang pagsasayang ninyo ng kanin? Sabi ko gano'n. Sabi ko, hindi ko alam, sabi ng asawa ko, kasi hindi talaga rin siya nagluluto. Yung mother niya yung nagprepare ng pagkain rin niya nung bata siya eh. Pero nung nag-serve siya sa akin, napatunga nga ako. Sabi niya, oh, ready na yung kanin. Sabi niya, nasa plastic pa yung kanin. Tapos inalis niya. Tapos nilagay niya sa plato. Sabi ko, nagsayang ang mother mo, ganyan. Sabi ko gano'n. Nasa plastic. Isinayin niya sa plastic. Sabi ko gano'n sa kanya. Napaada ako, napatugaga. Eh nung nakailang buwan na ako, sabi ko sa kasabihanan ko, tuturuan ko kayo kung paano pagsasaing ng bigas. Sabi ko ganyan sa asawa ko. Sinabi ko sa asawa ko, turuan mo mother mo na hindi ganyan ang pagsasaing ng bigas. Sabi, walang plastic. Sabi ko ganon sa kanya. Eh kung pinakita niya sa mga Asian ko, sabi ko, palpak, sabi ko ganon, hindi ibang mapapalaki yung mata mo eh. Sino ba nagsasaing sa atin kasama yung plastic? Isinaing mo pati plastic. Talaga, naluto yung kanin sa loob ng plastic. Talaga, naluto. Hindi ko alam paano pagluluto ng sinaing niya kasama plastic. Sabi ko, paano yun? Pero, nasayang din yung plastic din. Nasayang yung bigas. Sabi ko, first time ko nakita niya nagsaing kasama plastic. Magmula noon, sinabihan ko pa sikreto kong tinuruan yung asawa ko, ang pagsasayang hindi ganyan, inaalis yung plastic. Sabi ko gano'n, ganito, isang tasang halimbawa 1:1. Sabi ko gano'n sa kanya. Kung isang baso yung bigas mo, isang baso rin yung water. Sabi ko gano'n sa kanya. Hugasan muna, yung unang hugas, itapon. Tapos, lagyan ng tubig. Sabi kong gawin sa kanya. Ayun, nagpatura asawa ko. Magmula noon, kuminsan ginagaya niya ako nagsasaing. Tapos sinabihan din niya yung nanay niya. Nako! Sabi kong gano'n sa kanya. Nahihiya ako eh. Pero kinain ko yung sinaing niya ah. Kasi sabi, gutom na ako sa araw na yun eh. Nag-request, sinabi, tinanong niya kasi ako kung anong gusto ko raw. Sabi ko rice. Sabi kong gano'n, alam niyo naman mga Asian, rice is life. Ayun. Sabi ko, tutulungan kita sa kusina. Ako na magluluto. Sabi, wag sa kanya. Sabi niya, ako na lang, sabi niya. Di pinabayaan ko. Nakaupo lang ako doon sa TV room. Nung sabi niya, luto na lahat. Sabi niya, kinuha niya yung kanin with plastic. Sinayin niya pati plastic. Sabi ko, sabi ko sa mahina, nagluto yung nanay mo ng bigas, may kasama yung plastic. Sabi ko gano'n sa kanya. Oo. Sabi niya gano'n. Ganyan ba kayo magsaing ng bigas? Oo. Sabi niya gano'n. Pati magsangag, sinangag, hindi rin sila marunong
yung biyanan ko, iwan ko sa ibang mga biyanan nila. Tinuruan ko pa sila kung paano pagsasangag at paano magsaing. Ay nako, wow ka sa biyanan ko eh. Nagluto ba naman ng kanin with plastic. Ay nako,